Hindi ka na mahihirap. GR. Hey guys, in this vlog, I'll take you on a full tour sa pagkuha ko ng bagong unit. Papunta na kami ngayon sa Toyota Manila Bay. May initial negotiation na. Right now, titingnan namin yung unit nandun na kasi. The purpose of this visit actually is for sorting out the accessories na kukunin ko as additional. I will be getting the 2024 Hilux na GR variant. SRP is around 2186. Kwento ko lang, during the initial negotiation with the agent, since first time kong ang kumuha ng unit myself, na ako yung mismong naglakad nung from start to hopefully to finish, ang nakapagod yung negotiation because on our end, we want to avail of as much as freebies as possible. On their end naman, syempre, pipigain ka. Both parties have their own motive. We always want to have a win-win situation. Initially kasi, ang nangyari sa negotiation is we wanted to trade in a unit, pero eventually, hindi siya natuloy kasi sobrang baba ng bigay. Kasi Toyota has this third-party company. All Toyota branches have this company called T-Sure na parang where you can trade in your old unit, tapos mangyari is magkaka-deductible ka sa bagong unit na kukunin mo. As a first-timer, may mga rookie mistakes ako. Like, hindi ko alam na kapag like, let's say, you are a financing, gusto mong magpa-finance or gusto mong magpa-trade in like my case, nasa priority ka. It puts you on a list na mas ma-prioritize ka kapag may unit na papasok. So, ang nangyari sa akin is, okay na yung usapan, initially trade in. Akala ko makakuha ko ng unit agad-agad, like the next day, like ma-approve na agad. Pero kasi, the next day nung kausap ko ulit si agent, biglang hindi na pala kami matutuloy sa trade-in kasi nga, sobrang baba nung bigay. Ang mangyari is, sinabi ko yung transaction, magiging purely cash na lang. So the case is, kapag nag-purely cash ka kasi, magiging least priority ka. Kapag bibili ka ng kotse, cash is not king. Basta kung magka-cash payment ka for some reasons, hindi ka priority eh. I don't know. That's the number one thing na parang rookie mistake na parang kapag cash pala, feel mo mas kaya mong makipag-negotiate kasi cash eh. Pero hindi pala, mas nagpa-priority pala sila ng mga financing kasi yun yung cash cow eh, yun yung mas malaking kikitain ng kasa and ng bangko through the financing with the interest payments. So, my second mistake naman is with regard to the insurance. Sa first year of insurance, kailangan kumuha ka talaga sa kasa. Once na na-mention mo na kukuha ka sa labas, which is, again, yun yung number 2 mistake ko nung pumunta kasi sa isang kasa, nag-inquire ako. Sabi ko, ay gusto ko sana kumuha sa labas, pwede ba yun? Ganun. Hindi pala, ganun yun case. Hindi talaga, like, kahit may alam kang insurance na mas mura sa labas, hindi pwede, kailangan kumuha ka sa kanila. Like, pagkikitaan talaga nila yun. Ang last point na gusto ko sabihin is, with the cash payment, wala kasing kikitain yung kasa. So, pipigain ka talaga. They would want you to avail of parang mga accessories na on my part, nung chinek ko yung mga accessories nung Hilux GR, sobrang taga talaga sa presyo, as in overpriced lahat. So, pero trinay kong kausapin yung mga ibang agent sa ibang kasa. Wala, ganun talaga yung practice kapag magka-cash payment ka talaga. Like, pipigain ka talaga with other accessories. I don't know if we can file a case with DTI. Sumbong natin sa DTI. Ayaw ibenta kapag cash, kailangan pinipilit mag-accessories. Ano? Pero the agent has been very transparent with me naman. Like, pinakita niya sa akin yung parang conditions ba for the unit. Parang nakita ko nga kapag cash, kailangan may accessories. Pinakita pa nga sa akin 200k, pero 50k daw, kaya daw ipa-approve. So, let's see. Actually, hindi ko pa nakakita ng demo unit. Lagi yung dumadaan sa mga kasa, wala talagang display unit ng Hilux GR. As in, ngayon ko palang makikita. The time na bibilhin ko na.